Carlos. Good morning. Morning. Ano ginagawa mo dito? Gusto lang kitang i-update kasi nakuusap ko si Attorney Hermosa. At ang sabi niya, wala daw bigat ang kaso kung sakaling ituloy ni Moira na sampahan si Annalyn. Unang-una, walang sapat na ebidensya. Pangalawa, walang intent to kill si Annalyn. And lastly, nailigtas ni Annalyn si Moira. Kaya wala siyang grounds, kaya madaling ibasura ang kaso. Kapal talaga ng mukha ni Moira. Tinulungan na nga siya ni Annalyn, tapos yun pa ang gusto niyang gawin sa anak ko. Sabagay, ano pa bang aasahan natin doon sa babaeng yun? Kahit anong mangyari, hindi natin uurungan si Moira kung anong pinaplano niya kay Annalyn. Maraming salamat, Carlos. Sige, muna na ako. Sige. Lynette, meron pa palang isang tumawag. Sino? Yung bagong supplier ng mga gamit dito sa ospital. Ang sabi nila, mag-schedule ka raw ng meeting para makita mo yung mga bagong gamit. At tatawagan ka raw nila. Sige. Antayin ko na lang yung tawag nila ulit. Okay, sige. Maraming salamat. Sakto pala yung dating natin. Halika na, dali, kumain na tayo. Yan na nga. Yan nga sinasabi ko. Tinatakot niyo ako eh. Masarap. Alam mo ikaw, buti ka pa marunong ka mag-thank you. Kasi si Ma'am Moira, ayaw niyang tanggapin na sinave siya ni Annalyn. Sabi ko nga, kung ayaw niya magpasalamat, edi tumahimik na lang siya. Alam niyo ba, plano pa niyang idemanda ngayon si Annalyn. Ha? Oo. Ayan talaga si Ma'am Moira. Ang tigas ng mukha, ang sama ng ugali. Parang si Melba yun ah. Si Melba nga. Anong ginagawa niya dito sa Eastridge? Chang Susan, siya yung pasyente ni Dr. Enriquez kanina. Tapos nagko-complain yan kasi masakit yung ulo. Dapat niya ipapa-CT scan niya ni Doc. Kaso, tumatanggi. Ang sabi, wala daw siyang pera. Kilala niyo pa pala siya, Chang Susan? Hindi masyado. Kapit-bahay ko yan dati doon sa dati kong bahay. Pero di kami close. Di kami kilala. Pero eto, ang alam ko lamang, kawawa yan. Eto ha, yaan dati may asawa, seaman. Kaya lang, hiniwalayan siya. Nang iniwan siya, kinuha pa yung anak nila. Ang saklap talaga, kawawang-kawawa. Diba? Pero hindi ko yan alam, hindi ako confirmed. Hindi ako sure dyan. Melba! Melbs! Alika, kain tayo, oh. Ang daming fudash. Confirm, di po kayo close. Hindi nga, sabi ko, alika, nakain na lang tayo. Ayaw na, di ba? More for us. Ay, ang sarap niyan. Imumukbang ko yan. Lynette. RJ, ano ginagawa mo dito? Okay ka na ba? Okay na ako, Lynette. Last week pa ako na-discharge. Gusto ko sana i-surprise si Annalyn. Sige, i-text ko na lang si Annalyn, sabihin ko na nandito ka. Lynette, natanggap mo ba yung flowers na pinadala ko? Oo. Maraming salamat, You're welcome. Mabuti naman.
Yung pinadala mong bulaklak, pinalagay ko kay Chang Susan sa altar doon sa lobby. Sa altar? Oo. Mas bagay kasi siya doon para at least yung mga taong nagdadasal, makita nila yung bulaklak na binigay mo. Lynette, baka gusto mo mag-lunch. Kahit dyan lang sa cafeteria, ha? My treat. RJ, bakit mo to ginagawa? Diba, kaya ka nagpunta dito para kay Annalyn. Gusto lang naman kita makasama mag-lunch. Pati ba yun? Hindi pwede? Di ba magkaibigan tayo? Alam ba ni Moira na nandito ka? Hindi. Hindi naman niya kailangan malaman eh. Alam mo, RJ, mabuti pa umalis ka na. Sabihin ko na lang kay Annalyn na pumunta ka dito. Lynette, bakit mo ba ako pinapaalis? RJ, dahil ayoko nagsisinungaling ka sa asawa mo. Look, Moira is fine. And besides, I need a breather from her. Ang laki ng pagkukulang ko kay Annalyn. At gusto ko lang bumawi. Pero hindi sa ganitong paraan. RJ, ayoko ng gulo. Please. Gulo lang to eh. Hindi magkakagulo. Ginagawa ko lang to para kay Annalyn. Di ba pwede yon? Magkape ka muna. Tawagan ko muna si Annalyn. Magkape ka muna. Thank you. Tawagan ko muna si Annalyn ha. Sabihin ko na nandito ka, nag-iintay ka. Wag na, Lynette. Okay lang, hindi naman ang mamadali. Wala ka bang ibang gagawin? Wala naman. Nireserve ko talaga tong araw na to para kay Annalyn.